Hello, good day everyone. Welcome po sa Happy Angel Reading. So ang reading na to is kahit ano pong sign, no? This is for collective reading. At titingnan natin kung ano ang energy ng persons on your mind, no? At titingnan din natin ang feelings niya sa So just take what resonate. This is general reading po, no? Sa all sign. So tingnan natin ang addiction. Addictions, parang going into an extreme. Persons on your mind din, sabihin mo is may pagka-codependent. Medyo obsessed din siguro sa'yo, no? Mamaya will explain that further. Girl with a snake. Charm or use enable boundaries. The butterfly. Dragonfly. Sunglass. Somebody is ini-stalk ka niya. Sabihin natin, ang persons na to galing din siguro sa addictions or may third party na nangyari. No? At sabihin natin, pero may transformations tayong nakikita rito because of the dragonfly and butterflies. Kumbaga parehas silang transformations dito, no? Parang kailangan may mamatay na isang episode o episode na lumang episode para mag-evolve ang bago sa butterfly, no? And this person is watching you also. Isang banda naman, ang dynamic ninyo o ikaw din, medyo mabigat ang mystical combinations na to, no? Kumbaga ramdam na ramdam ko ang intense energy rito. Taong iniisip mo, para siyang spell na mahirap alisin din sa'yo, no? So, andito ang addictions at ang girl with a snake. Ito yung obsession phase na nakikita natin. Medyo toxic but intoxicating ang vibe na to. Andito ang addiction card na nagpapakita na hindi mo siya basta-basta maalis din sa isipan mo, no? Parang naging habit na yung pag-iisip sa kanya. It's either then ang persons mo ang nag-iisip din sa'yo, no? Obsessed sa'yo. O ikaw din. Pag andito ang kasama ng girl with a snake. May element ng temptations o betrayal na nangyari sa inyo. O kaya naman ay matinding sexual tensions din ang nangyari sa inyo. So, I could feel the vibe. Alam mong, alam mo na hindi gaanong healthy ang relationship na to. Pero, no, pero ang hirap mo siyang iwasan din. Nararamdaman ko. So, may poison o kamandag kapag hinahanap-hanap mo siya or ikaw kapag hinahanap-hanap ka niya, no? So, andito ang butterfly and the dragonfly. Parehas simbolo ng transformations din. Ibig sabihin, nagbabago ang tingin mo sa kanya rin. Kaya naman nagbabago na ang dynamic yung dalawa. Because ang butterfly, ito yung sabihin natin, may kailangan ng mamatay o matapos para may bagong mag-evolve. Hindi yung physical death, no? Ibig sabihin, parang tower. Kailangan mabuwag para may bagong pundasyon na mag-exist sa inyong dalawa para makapag-build kayo ng strong foundation. So, ang dragonfly naman, ito yung pinapaalahanan ka na huwag masyadong seryosohin din ang lahat. Because ang dragonfly ay tungkol sa illusions. Baka ang iniisip mo tungkol sa kanya ay hindi 100% reality rin. No? Kundi imaginations mo lang. So, andito ang sunglass din. So, ang sunglass, somebody's watching you, he's looking for you, ini-stalk ka niya. No? Pero ang sunglass din, card, ito yung tungkol din sa, sabihin natin, pagtatago. Sa ibang banda, ito rin yung I could feel na ito rin yung parang pagtatago ng emosyon. Sa side mo, parang ito yung baka sinusubukan mong i-mask o itago sa ibang tao na hook ka pa rin sa kanya. Or ang persons na to din, sabihin natin, nagtatago pero patay na patay na pa rin siya sa'yo. Parang ganon.
Baka rin sabihin natin, kunwari din na cool lang siya, pero sa loob-loob niya, no? Parang sa loob-loob niya, parang talagang obsessed sa sayo. Sabihin din natin may mga bagay din dito na parang hindi rin sinasabi siya sa'yo. Or sabihin natin may shady energy o kaya may pinoprotektahan siya. Or sabihin natin pinoprotektahan niya rin siguro ang sarili niya. Kaya hindi mo rin siya lubusan mabasa, no? So tingnan natin ang feelings niya sa'yo. Kung feelings ng persons na to kay collectives, general reading po ito, any sign, spirit guide, anong feeling ng persons na to, ating collective. So, ano pong feeling ng persons na to? Hero pa. Nine of Wands. Talagang may pinoprotektahan siya, no? Pagod na rin siya. The Devil, andito talagang obsession. Patay na patay siya sa dead na dead siya. Queen of Wands kasi nga naman ang charisma mo na ko. Babae ka man at lalaki. Find you very hot and charming. Five of Swords, nako kahit anong mangyari, paglalaban ka nito. Napaka-intense, no? Mukhang intense pero medyo complicated ang feelings niya sa'yo. So, ang vibes dito, ang spread na to, na parang teleserye na may halong seryosong usapan. At kaunting drama ang nakikita ko rito. So, sabihin natin, no? Napakataas ng tingin niya sa'yo actually. Nakikita ka niya bilang isang taong may value at marriage material because of the Hierophant. Ito yung respeto at traditions, no? May part sa kanya na gusto kong maging proper o sabihin natin seryoso ang turingan nyo. Hindi ka lang basta-basta sa kanya may level ng respeto rito when the Hierophant came up. Niisip niya parang wife material ka or husband material ka. Mataas ang tingin niya sa'yo. And we have here the Nine of Wands at ang Five of Swords dito. So yung pagod, medyo pagod siya at very defensive. So dito tayo sa medyo mabigat na part. Dahil ito yung card na pagod o pagiging on guard din. Baka pinapakaramdaman kanya na parang kailangan niyang protektahan ang sarili niya. O kaya naman ay pagod na siya paulit-ulit na issue ninyong dalawa. No? So, itong Five of Swords, ito yung nagpapahiwatig na parang power struggle o pride na namamagitan sa inyong dalawa. Baka feeling niya o palagi kang nagtatalo kung sino ang tama o mas pinipili niyang manalo sa argumento kaysa ayusin ang relasyon ninyong dalawa. No? This could also involve some din, parang feeling niya baka may iba ka na rin, dapat kanyang ipanalo paglaban. No? Napakagrabe itong devil. No, ito yung obsessions, grabe ang chemistry ninyo, pero nakikita natin dito medyo toxic. No? So, pero huwag kang matakot sa card nito, pero kailangan mong mag-ingat dahil ang devil ay tungkol sa obsession. Kagaya ng nakikita natin dito na addiction, codependency. No? Ito yung intense interactions at attachment.
Ang maganda rito, alam kong gusto mo na na-obsess siya sa'yo, sobrang lakas ng hila niya sa'yo, especially ang physical attraction. This is 10 by 10 'to, 'no? Ito yung masama, baka toxic ang pagkaka-attach ninyo, parang hindi niya kayang lumayo din sa'yo, kahit alam niyang may hindi tama, 'no? Pero gusto natin 'yan ma-obsess sa'yo, 'no? Pero may pagka-toxic. So, ang Queen of Wands, ito yung you are the one ang sinasabi rito. In terms of fire, parang ikaw ang pinipili niya. So, sa kabila lahat ng gulo ninyo dito, 'no, parang nakikita ka pa rin niya bilang isang Queen of Wands. Para sa kanya, ikaw yung charismatic at very confident. Or sabihin natin, sobrang attractive. Ikaw yung nagbibigay ng spark sa buhay niya, sa mundo niya. Di ka niya kayang balewalain actually dahil sa lakas ng aura mo being the Queen of Wands. Kita tayo dito, Capricorn energy, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. But it doesn't matter kung anong sign mo, no? So, kung makikita mo rito, ang vibe na feeling niya sa'yo, in short, no? Mahal ka o attracted siya sa'yo ng sobra, pero war shock, no? Parang gusto kanyang seryosohin dahil may hero pan ka dito. Pero feeling niya palagi siyang para siyang palagi kayong nag-aaway din o palagi siyang nakikipag-away sa'yo o may competition sa pagitan ninyo dahil may Five of Swords, no? Parang yan ang nararamdaman niya pero may kasamang pagod, pero napapagod siya, no? So, payo ng tarot dito when these situations come out, parang mukhang kailangan yung mag-iba ng swords at once niyo. Masyadong mainit ang tensyon, puwedeng passion 'yan, pero puwedeng maging sunog kung hindi niyo aayusin ang inyong communication. You need to have some heart-to-heart conversation, 'no? So, ano ba yung nangyari sa huli ninyong argumento na na parang very extreme, 'no? Kasi nakita natin ang obsession at ang very fiery energy. Siguro nasa peak kayo ng pagtatalo ngayon, 'no? So, tignan nga natin ang intentions ng persons na 'to. Intentions ng persons, ating collective spirit guide. Oh, Eight of Wands. Page of Cups. Two of Wands. Medyo halo-halo signal ang nakikita ko rito, no? Pero nagpaplano siya. This is making plan. This is a good news. It could be also na may intention siya maganda rin. And this is the Page of Cups. You might gonna receive some sorry. Mag-apologize siguro siya. Sabi sa'yo, parang gusto niyang bumawi, pero may bit-bit pa siyang sakit mula sa nakaraan. Five, Eight of Pentacles. Actually, may intention siyang mag-reach out sa'yo because of this Eight of Wands. No? So, yung mag-reach out sa'yo ng mabilis na mabilis, on the air na, ibig sabihin, baka ngayon o baka bukas, because it's very fast movement energy. Ito yung sinasabing card ng mabilisang balita o communication. You might gonna receive some text, call, or DM kasama ang Page of Cups dito. Magbaka nga mag-sorry. Ikipag-communicate siya sa'yo. Gusto niya kumbaga gusto niya magpakumbaba rito eh. At ipakita yung kanyang soft side para ma-lighten din ang mood niyo. And andi dito ang Two of Wands, he's making a plan already. Hindi lang ito basta rin yung bugso ng damdamin na sinasabi.
Because ang second Two of Wands, ito yung pinag-iisipan niya kung saan ba talaga patungo itong ugnayan ninyo. Gusto niyang makita ang bigger picture. So, ang intentions niya rito yung hindi lang manatili sa kung anong kayo ngayon. No, yung ganyang panay-away ninyo, ayan yung bangayan ninyo. Ibig sabihin, nagpaplano siya at gusto niyang mag-sorry, magpakumbaba, at this will come very, very soon. No? Kumbaga, gusto niyang makita ang bigger picture din. Pinag-iisipan niya kung saan ba talaga patungo ang ugnayan ninyong dalawa rito. Dahil sa Two of Wands. At mag-offer ng sorry sa'yo. Gusto niya makita ang malaking bigger picture. Kung I could feel na intention niya rito yung hindi lang manatili sa kung ano kayo nga na ganyan, panay-away. Parang ngayon, parang gusto niyang tingnan kung may future ba kayo together o kung dapat bang mag-iba na ng direksyon. Nakikita ko. Ito, may Three of Swords dito, oh, sakit. This is hurt na gustong hilumin. Parang gusto niya ihilang inyong broken heart. Ito yung medyo malungkot na part. Alam niya na may sakit o heartbreak na nangyari. Pwede siyang nasaktan o alam niyang nasasaktan ka niya. No? So, ang pinaka-intentions niya rito rin yung harapin ang sakit na yan. Baga, hindi niya intentions na saktan ka ulit, kundi para gusto niyang aminin na, oo, masakit ang nangyari sa atin. He want to ask some forgiveness. No? With the Eight of Pentacles dito, ito yung hanggang mag-effort at mag-work. So, maganda yung pagtatapos ng spread mo dahil sa Eight of Pentacles dito, sa intentions niya. Ibig sabihin, ang intention siya yung mag-commit sa pag-aayos ng inyong relationship. Hindi nyo ito idadaan sa, sabihin natin, sa magic. Handa siyang pagtrabahuhin, step by step. Gusto niyang maging consistent at ipakita sa iyo na seryoso, no? At this time, isiguraduhin niya na ayusin niya kung ano man yung nasira sa inyong dalawa, no? Ah, sabihin natin dito, no, baka nagbago rin. Kasi nga may new face kayo dito eh. Kailangan mangyari ang away na yan siguro para for the clarity. Kailangan mangyari ang yung silent o breakup na yan, separations para ma-fill the gap ng inyong sitwasyon, no? Para makapagkaroon siya ng realization. Been talking to you. So, tingnan natin ang actions at behavior niya sa'yo. Actions at behavior. The Fool. He wants a new beginning. So, papakita niya na excitement din dito. Actions at behavior, spirit. Eight of Cups. Nine of Swords. Di mapagkatulog-tulog. Siya makatulog. Medyo nagjo-juggling siya with the Two of Pentacles. Four of Wands. Instability, no? So, medyo roller coaster nakikita natin dito. Na fact, ang kanyang intentions, no? Sabihin natin, ang intentions niya with dito sa behavior niya, parang roller coaster kung ikukumpara mo. Pero nakita natin ang plano niya nga na sa intentions niya na mag-reach out sa'yo para magpakita ng kaunting lambing o apology. Kahit may kurot pa rin siya sa puso niya, nagde-decision siya ngayon ng Two of Wands, no? Na seryoso, pag-aralan at pagtrabahuhin because of the Eight of Pentacles. Ito yung connection nyo para maging mas matatag ito, no? So, in short, hindi siya susuko. May sugat pa pero gusto niyang bumawi sa pamamagitan ng consistency effort. So yan ang intention niya. Sa ang kanyang behavior, makikita mo parang roller coaster. No? Ang behavior na ipapakita niya para siyang isang sasakay sa rides na hindi alam kung masusuka o mag-enjoy ba dahil sa Fool dito. At sa Eight of Cups,
Dito tayo medyo nakakalito 'no, because ang Eight of Cups ito yung behavior ng pag-alis o paglayo. Makikita mo nakatalikod siya 'no. So, this toxic energy 'to 'no, 'tong toxic na tingin niyang hindi na nakakatulong sa kanya. So, he's willing also to change. Ipapakita niya yung pagbabago niya at hahanap siya ng magandang landas, ng magandang path. Ito rin sabihin natin pag-alis o sa mga toxic energy kung may bisyo man siya, baka bigla niyang iiwan niya. Papakita niya na nagbago na siya, iiwan niya yung mga yan, o mga toxic friends din, iiwan niya yan. Baka rin sabihin din natin, no, baka rin bigla siya mag-silent mode sa'yo o lumayo para mag-isip din. O siguro ito na yung phase ninyo, no? Siguro lumayo siya o nagkalayo kayo, nag-break up kayo, no? To fill the gap, no? Para magkaroon siya ng realization. Kasi may nakikita tayo ditong soul searching, no? Pero pagtatrabahuhan niya, huwag kang mag-alala. Either na nasa phase na kayo ngayon ng sabihin natin ng pagdistansya o pag-alis. Kumbaga, hindi ibig sabihin na hindi na siya babalik. Kumbaga, talagang siguro, he's working on himself para magbago. Baka siya haharap sa'yo. Pero, kita mo, napakabilis na intention siya sa'yo na makipag-communicate. At talagang planado, no? Ang behavior niya, sabihin din natin, with this fool, ang paglayo niya ay hindi ito permanent. Para gusto lang niyang mag-reset. Parang gusto niyang mag-recharge. No? Ibig sabihin may gagawin siyang bagong biglaang desisyon din o impulsive move na parang walang pakialam sa kung ano man ang mangyayari inyo. Puwedeng bigla siyang magparamdam na parang walang nangyari or mag-fresh start kayo na lang bigla, magugulat ka kayo na uli. Magugulat ka na pinupursu ka niya na. With the Nine of Swords, ayan, hindi ka makatulog dito, no? Andiyan yung guilt, takot, fear, at this is stress. Ito rin yung nag-overthink siya, hindi makapagtulog-tulog. Ito yung puyatan blues. Sa likod ng action niya, sobrang stress at anxious siya, no? Baka makita mo siya na nagpo-post na kung ano-ano sa madaling araw o halatang hindi makakatulog. So, ang behavior niya ay puno ng pagsisisi o takot dito. Takot siyang sabihin natin, takot siyang magkamali ulit sa'yo. Kaya kung minsan ay nagiging weird o awkward ang pakikitungo, no? Dahil nakita mo dito, nagja-juggling siya, oh. So, ito yung pagbabago ng isip. Ngayon parang okay siya, bukas parang hindi. Kumbaga susubukan niyang pagsabayin ng maraming bagay, trabaho, sarili niyang gulo, at ikaw. So, ang behavior niya rito is unstable sa ngayon dahil sinusubukan niyang hanapin ang balanse sa buhay niya. Habang dala-dala ang bigat ng loob niya rito, no? Pagka parang nade-depress, this person needs someone to talk to. Pero he wants some stability. Itong maganda eh. Itong stability. Ito yung pag-uwi niya. Sa kabila ng gulo ninyo, diyan yung Fool, diyan ang Eight of Cups, andyan ang Nine of Swords. Ito ang ending ng behavior niya ay Four of Wands. Ibig sabihin, kahit anong layo niya, kahit gaano siya kapraning, babalik at babalik siya sa home base, no? Ito yung ikaw yon ang ibig sabihin. So, ang final action niya ay ang paggawa ng paraan para maging maayos, masaya at stable ulit ang pagsasama ninyo. Puwedeng may celebration o simple lang na maayos na pag-uusap sa loob ng bahay kasi it's already on the ano na, the air na. This is card of communications, ang Eight of Wands. This is card of reconciliation, also ang Eight of, no? So madaling salita, ang ang mangyayari, magulo ang isip niya, may tendency siyang lumayo dahil sa sobrang pag-o-overthink. Ibig sabihin ang Nine of Swords dito, no? Parang hindi makatulog, talagang nagpupuyat siya, talagang naiisip sa'yo. Pero hindi niya matitiis ang bagong simula na kasama ka. Pagka magiging busy-busyhan siya sa pag-aayos ng buhay niya para lang makamit ang peace of mind, stability kasama ang Four of Wands. Kapag naayos niya na sarili niya, that's the time na he will pursue you. So, magulo ang simula pero ghosting na may halong breadcrumbing, no?
Pero ang ending dito, gusto pa rin niya ang kapayapaan at celebrations. Kumbaga magpaparamdam siya ng medyo, hello, gano'n lang, para hindi pa ano, kasi nasa peak pa siya ng healing, eh, 'no? Kumbaga he's healing, releasing the past energy, 'no, para sa inyong stability, which is maganda naman, 'no? So, makikita mo rito, 'no, maganda pa rin ang summary ninyo dito, eh, 'no? Maganda pa rin, sabihin natin, maganda pa rin ang kabuuan ninyo rito. Kasi talagang he will work on himself kung adik-adik siya, kung sabihin natin may third party, he's working on that na. O kung nasa place kayo ng silent ngayon, 'no? So, parang medyo mahirap siyang basahin, 'no? One moment parang ayaw na, pero sa totoo lang sobrang praning lang na gustong-gusto ka niya talagang ibalik. Sabihin natin napapraning siya na baka hindi mag-workout din ang inyong relationship. At diyan pumapasok ang fear of rejection niya, 'no, makikita. So, let's see what we have more. Sunglasses pa. Parang sa oracle naman natin iko-connect natin 'tong reading na 'to, 'no, parang, ang energy niya rin sa isip mo ay parang hindi beautiful trap ito, 'no, sobrang dikit sa isip mo. Diyan yung addictions at ramdam mo yung panganib o mystery. Pero ang card ng butterfly at dragonfly, ito yung sinusubukan mong tingnan din sa isang paraan, gamit ang sunglass, 'no, pero kailangan mong mag-ingat, 'no, kung ano ang totoo sa hindi. Kasi nga medyo confused siya rito. Pero ang pinaka-outcome, ang pinaka-aksyon at behavior niya to get back home to you, 'no? Parang ikaw ang home na feeling niya. Sa haba ng prosesyon, sa kasalan din ang dating, parang gano'n. What else coming sa ating collectives? What else? Let's see what else coming. Any message, spirit guide? Passion daw, 'no? Allow your heart soul to sing with joy, yan ang sabi. Message, yan, someone talagang could be a new persons also. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Pero yung valuing your self-worth din, no? That you with time na ma-attract mo daw ang love na gusto mo, ang romantic partner na gusto mo. Pay attention din sa red flag. Itong sign na 'to nagco-cautioning sa'yo, 'no? Ito siguro yung sign na sabihin natin yung pagiging obsessed niya, 'no, or obsessed niyo sa isa't isa. Pero a romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. So, someone siguro may nakikita rin ako, some of you, may darating na bago sa inyo na talagang very attracted sa'yo, gusto ka, ini-stalk ka, 'no? So, ang persons, some of you din, ang persons nito might be galing sa, sabihin natin, sa hindi magandang nakaraan, pero nagbabago din ang cycle niya. So, sa mga single, 'no, ganyan ang persons na paparating sa'yo, to those who watch this video. Siguro nakikita na kayo nito o nag-meet na kayo pero hindi yung formal na make, pero siguro you have some admirer rito. Sabi dito, go ahead daw, express your feeling. Kumbaga, someone is really stalking din sa'yo, especially sa mga single na nakikita ko. A new persons is coming towards you. Talagang matagal ka ng crush nito, siguro a friend mo rin, o siguro na same hinahangout ninyo, lagi ka na niyang tinitignan, 'no? Ayan, sana po nag-enjoy kayo. Pa-support naman po ang Happy Angel by liking, hyping, and subscribing to our channel po. Marami pong salamat and God bless. May promo po kami ngayon, pre-recorded reading. Hanggang ngayon po,
Contact me lang po sa ating Gmail. Hindi ko po mabuksan ang ang Happy Angel reading sa Messenger. So, sa Gmail yun na lang po ako contact. Ayan, maraming salamat and God bless you po. Hmm. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight